Laging inirarason ko yung piling ko para mag-absent on Thursday. Pasada ako at saka sa Friday. Dahil nalaman ko yung strategy ng Pilipinas na kung saan gustong magiganti ng scientist na gusto akong pahabain buhay ko para makita ng buong mundo paano sila nabuhay. Kulang pa ang pagpilay sa akin na pinlano at ginawa nila para maging stepping stone at maging hostage o laruan. Sadista sila sa maging sitwasyon ko. Left pen and right leg. Checkmate. Yung inabangan ako para magtrabaho sa big corporate company, hindi sa small company, hindi sa medium company. Sa Pilipinas, walang category ng salary ng small company businesses o small businesses, medium businesses na hawak ng lahat ng Pilipino, gaya ng banking nila. Sabi mong corporate, pero sa strategy nila ipapantay nila yung sahod sa mga investors abroad na ang businesses nila ay marami, corporate. Sa sahod ng mga bangko nila, sa strategy nila, ipapantay yung salary na binibigay ng investors na 682 sa salary na ibibigay nila sa mga janitor nila na 500 to 530 pesos. So, nakuha nila yung strategy na provincial rate kasi sila ang nagpapatakbo ng buhay ko at sila ang nagpapatakbo ng buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. So, ibig sabihin, silang mga Pilipino nag-strategize kung paano ako patayin ng dahan-dahan at gamitin laban sa mga scientists o sa mga investors abroad na ang sabi sa akin, we give it all, brother. We give it all to Philippines. But they are continuously cursing you, kinayakan, sabi nila sa akin, by their strategy. Ang sabi ng Amerika, they lend money to the Philippines. They did not ask money from the Philippines. Yung strategy nilang ikat nila ng 182 pesos yung sahod ng mga tao nila sa corporate company nila ay isang strategy ng Pilipino na nakita nilang isang resource na pagkakapirahan dahil ang pera ay maglalaro sa bangko nila, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, lahat ng bangko nila. So, ang strategy ng mga accounting, mga managers nila, yung mga economic managers nila, at ang mga police at mga leaders nila, sa kanila mapupunta yung pera na kinakat para hindi sila mapaya sa buong mundo na bakit iba ang rate ng mga private investors company sa mismong business nila. Ang business nila 530, 500 lang ang pinapasahod. So bakit sa big corporate company 682? Kukunin yung 182 para ipantay yung sahod na ipinapasahod nila sa mga tao nila sa kanilang kumpanya. Company of the Philippines na owned by the Filipino, strategized by the Filipino. Ang galing nila, no? Ang galing nilang pilahin ako para hindi ako makalabas ng Pilipinas at maging stepping stone ng lahat ng lahi nila at maging hostage, laruan, at itutulak sa galit dahan-dahan para takasan nila ang lahat ng kasalanan nila sa anak ng Diyos, the only Son of the God na naririnig ang iniisip sa buong mundo. Sabi nga ni Oppenheimer, ni Morgan Freeman, I will tell you about the voice, but not his voice, his inner voice. So kanino niya nakuha yung idea na yun? Dito sa naririnig nilang iniisip ko. Ang pagpatay sa akin ng dahan-dahan
ay gusto pa rin nilang isisi sa akin ang magiging sahuran ng kanilang future ng mga student na magiging workers. At kung hindi ko nakita, hindi ko sasabihin sa inyo sa buong mundo kung paano nila aalipinin ang mismong lahi nila. Dahil ang gusto nilang laban, magmalinis, makinabang, at magpanggap at magkunwari na hindi sila ganun kadumi para mabuhay sila. At isang pupuntahan nun ng mga resources na yun na ninanakaw nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At isang legit na pamimigay o division nila ay ang magre-recruit ng mga government employee nila like policemen, etc. Sila ang nagkikinabang sa mga ninanakaw nila at pagbebenta nila sa akin. Ang tinatanong ko nga lang, kung may crime damage, magkano ko kaya? Ilan ang bibigay ng Pilipino sa akin kung may crime damage na nangyari? Magkano ko? Ilan ko? Para makatakas sa Pilipinas kasama ang anak kong si Brea Janina Manglin Makurpo na pinalabas niyong nagpakamatay. Ay, nahirap talaga ang buhay ko. Pero masarap maglantad ng mga kriminal na gumawa nito sa akin. At kung may masasabi pa yung mga nahuhuturan sa tax, sa mga naghihirap din dyan na katulad ko na walang magawa sa pagtaas ng mga krudo nila para magkapira din sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng tax nila, sa pagtaas ng kuryente nila, wala kayong pwedeng sabihin sa akin dahil mas marami akong tiniis na pagpapahirap. Hindi lang basta-basta hirap, pagpapahirap ng mismong lahi at kadugo ninyo, mga Pilipino. So kailangan magtiis kayo habang gusto pa nila akong mabuhay, dahil ako ginagawa ko ang tama para mabuhay. Kahit alam kong may mga drive na pang-iinis, pang-aasar, hindi ubra. Tulad na nagpangalan nila sa akin, Brian Ray Macarpo. Kung aasarin, hindi ubra yan. Anong meaning ng hindi ubra yan? He cannot do something or prove something, then he is nothing. Sino si nothing? Nating microbobo ay makarubo pala. Nating microbobo, microdam. So I am nothing microdam. Wow. Live in the city. Tugi means sa amin sa dialect namin Utawis, diba, na Ilocano. Tugi means sinusunog. Garaw means sa bawat galaw. Sinusunog sa bawat galaw. Ang meaning ng Tugi, Garaw City. Sa English, tugig, sinusunog sa bawat galaw is burn in every moves, in every scenario, in every drama, in every feelings, to be driven, to be cursed, and to be pushed to taint me, to hurt me, to push me, to stood my attitude, my behavior, or to ruin it, to become nothing. Tugi, garaw means sinusunog sa bawat galaw. Dudan, Piña Blanca. Dudan. Do a decisive ending. Dudan. Astig ng pagpapangalan nila sa pangalan ko sa city na pinagkakursan sa akin. I am from Gosi, Norte, Tugigaraw City. Name Brian Ray Macarpo. Hindi Brian Microbobo means I cannot do something or prove something, then I am nothing. Microbobo means microdam. I am nothing microdam. Played in SM City, Tugigaraw. The investors abroad gave me 682 in the rate
but the Filipino government cut it into 500 and use their law, their provincial rate to have some into their banks to cut every employee of the big corporate company para ipantay ang sahod at pinapasahod nila sa mga bangko nila, sa mga company nila, dahil hindi sila makapag compete incompetence of the Filipino but strategize to cut the salary of the investors, big corporate company investors na doon nagtatrabaho ang mga Pilipino, para ilagay sa isip ko na competent sila, but not. They are incompetent. Nagnanakaw sila, wala sang resources ng oil, kung meron man iilan, hindi magkasya sa pinapasahod nila sa mga government employee nila. So kailangan nila magnakaw. Kailangan nila magpalawig ng taon ng mga nag-aaral para i-adjust yung mga tao na nag-graduate na hindi nagkakatrabaho, para makapag-adjust pa rin sila sa consume ng mga taong mag-aaral pa sa grade 11 saka grade 12 nila. Ang ganda ng strategy nila as economic managers, mga leaders, mga accounting engineer, mga kung anong graduate week. Sobrang weak na gawin akong stepping stone na kinuha nila sa mga scientists na ibinigay ng mga magugulang nila ang kanilang mga pedigree o degree o pagkain mga baboy sa government employee. Ang ganda ng pagpatay nila sa akin. Parang walang nangyari. Pero kasalanan ng Philippine government employee. Yun lang. At kung may mauutusan man silang taga-private, siguro tao nila. Tao nilang babayaran nila. Maglalaro ng feelings ko. Itutulak ako sa galit. Para takasan nila ang lahat ng ginawa nila simula pa ng pagkabata ko. The Filipino cursed me and killed me slowly but surely. Tortured me in the hospital, cursed me, give me a lot of problems na walang nakakita kunwari. Pero ang totoo, Pilipino ang nagmarder at papatay sa akin. Yun lang ang gusto kong sabihin sa buong mundo. Walang iba. Kung may iligtas man kayo, mga bata lang. Wish ko lang, mga bata lang.